Iba ba ito? Iba yung Iba ito, ha? Ba? Ito po ay patungkol dun sa inilabas nila na pag-cite in contempt kay Colonel Grijaldo. Ano pangalan nun? Si Colonel Hector. Kasi nagkalat ang post ngayon ni Colonel Grijaldo, no? Viral sa social media. Sinabi ho ni Congressman Ace Barbers na si Grijaldo pala, Jen, ano ba yan? December 16 na, di ba? Oo, tama. Ay December 14 pa, ibig sabihin, kailan ito? Sabado pa. Okay. So, tatlong araw na, Sabado, Linggo, Lunes. Tatlong araw na nakakulong sa House of Representatives. Tama. Kasi na-contempt sa noong ano eh. Yes. Pero kinontempt siya, wala pa, hinahanap pa lang nila, di ba? Oo. Pero kinabukasan pala, inaresto kagad. Nakita ko may picture sa pagpasok doon sa loob ng pati si Wilkins. Yes. Si Wilkins, wala pa yan. Hindi pa siya inaresto. Sa sa Wilkins, sa pagbabalik nila sa January 16 ata. January 16, gano'n. 12. Saan ho ba inaresto si Colonel Grijaldo? Siya po ay inaresto habang nasa ospital, Jen. Tama. Habang nasa ospital at may mga, ano pa rito, nakita ko yung picture, may mga ano ba yan? Yung gasa? Yung... ghost. Tama. Pinagpirahan nata sa balikat eh. Tama. Kasi pinipilit nila na ito, hindi naman pwedeng dapat na nasa ospital na ito dahil malakas naman. Kaya kinuha na po ito, dinala na ho sa detention facility ng House of Representatives. Okay. Si Wilkins, Jen, di ba, na-cite in contempt din siya. Ni Paduano. Pero hindi siya kinuha, hindi siya ikinulong. Dahil makukulong siya ng matagal eh. Ang effectivity daw ng kanya ay sa pag-resume nila next year. Okay. Dahil daw in the spirit of holiday. Yan. Okay. Pero dito kay Grijaldo, wala raw spirit dito kay Grijaldo. Matindi. Kahit na nasa ospital siya, nagpapagaling, meron man niyang sakit, walang ganyan-ganyan sa amin. Kinulong pa rin po si Grijaldo. At sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, ayan, nag-post din siya tungkol dyan, nakita ko yung kanyang post. Nag-init po ang ulo ni Senador Bato. Nagpanting daw yung tenga niya. At saka namula ang kanyang bunbunan dyan. Kita-kita, no? Kita-kita. Tibay, Ang sabi niya, what is happening to our country? Mr. General. Even the human rights of a police colonel is being trampled on by the government that he has sworn to serve and protect. So, kinampihan ni Senador Bato si Colonel Hector Grijaldo. Kasi nga dyan, di ba, nung nagsagawa ng pagdinig sa Senado, siya ang nagtatanong dito Tama. At dyan siniwalat ni Grijaldo yung kanyang nalalaman. Ang sabi pa niya, Colonel Hector Grijaldo was recuperating from a shoulder operation in a hospital in Pasig. Nagpapagaling. When he was arrested by people from the House of Representatives this afternoon, nung nakaraang araw, despite his pleading to be placed under hospital arrest in any government hospital of HOR's choice. Pili ng house. He is now detained in the same room where Attorney Zulaika Lopez was detained without medical attention. Frankly speaking, if I were the chief PNP, I would not allow any of my men to suffer this kind of injustice. More so that this officer stood up for what is right and for the truth. Do our men in uniform deserve this kind of treatment? Yan po naman ang tanong ni Senador Bato, Jen. Nako. Sino ba si Grijaldo? Yan. Matatanda ng lahat. Si Colonel Grijaldo, ito yung humarap sa pagdinig din ng Senado sa Blue Ribbon Committee. Yes. At siya yung nagsabi na siya'y kinausap ng dalawang chairman
ng Quadcom, Nelson. Siya daw po ipinatawag noong October 22 ni na Congressman Dan Fernandez at Congressman Benny Abante. Yan. Oo. Nung pinapasok siya sa kwarto, ang sabi niya, Jen, I saw two lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me, what are we going to talk about? Anong ating pag-uusapan? Sabi ni Grijaldo, I do not know. Hindi ko rin alam eh. So, ibig sabihin, silang dalawang panig, parehong di alam kung bakit sila nandun. Yun. After a while, nakalipas ang ilang sandali. Okay. Kong Dan Fernandez entered the room. Ayun. And he asked me to sit beside him on his right side. And Kong Abante entered the room, sat far. Medyo malayo-layo. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table. Nilagay yung papel. Okay. And told me, ito ang sasabihin mong statement na ito while pointing on the paragraph on the paper. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mong alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Naku po. Ayun. Kasi kinakailangan nila ng corroborative statement sa naging statement ni Colonel Garma eh. Kong Dan told me to read the said affidavit. Yes. However, I asked for the copy of the affidavit he was showing to me. He did not give it to me. The lawyer of Police Colonel Garma said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. I was puzzled and asked myself, why me? Why me? Bakit ako? Ba't ako magsasabi niya? Bakit ako? Ba't ako makikipag kuntsabahan? Ba't ako sasangayon sa sinabi mo? Parang gusto sabihin, hindi naman yan ang alam ko eh. Nga. Diba? And then? Sabi pa niya, sinabi niya hindi naman daw siya hindi niya alam yung reward system na yan. Okay. Nang tanungin siya ni Senador Bato kung anong naramdaman mo nung nandun ka. Ang sabi niya, it's an harassment and very offensive, Your Honor. At that time, I was wearing my uniform. Parang gusto nilang magsinungaling ako, Your Honor. Yun na siya hindi siya makapaniwala. Yun na nga. So, yan ang yan ang istorya pala ni Grijaldo. Yan yung kanyang version sa Senado. So, pagkatapos yan, itinanggi naman ni na Congressman Fernandez na totoo yun. At pilit din siya ipinatatawag dun sa pagdinig. Ang inamin na totoo kinausap nila. Pero yung para daw diktahan kung ano ang kanya sasabihin, hindi daw yung totoo. At saka kaya daw nila tinawag si Grijaldo kasi galing nga parang suggestion ata ni Colonel Garma. Kausapin niyo po ito siya kasi mukhang alam din po niya. Ayun daw ang mukhang ang istorya. Sa kanyang palagay naman, hindi alam din ni Garma kung bakit siya nandun. Kasi tinatanong siya ng lawyer eh. Ba't ka nandito? Anong pag-usapan natin? Hindi ko nga rin po alaan yun eh. So parang sa kanyang kwento, ito ay pakanalang ng mga ni na Fernandez at ni Abante. Diba? Kaya siya tinawag doon para i-corroborate yung statement. At mula noon, hindi na nga siya nakadalo sa house. Kaya pinatawa na siya ng contempt. Yung pinakahuli ay noong Friday, Sabado. Pangatlong imbitasyon ata sa kanya. Ang sabi niya, paano ko dadalo siya? Ino-operahan nga ako. Ayun. Ayun nga, pinahuli na ho siya. Pinakita pa nga yung pictures. Habang siya po ay may sugat pa. May sugat pa rito. Ayan. Iglesia ni Cristo, ha? Mas dumami yan. Vox Populi Nelson, bago lang natin ipakita kasi baka akala nila lumamig tayo doon sa usapin ng malaking pagkilos ng Iglesia ni Cristo. Mas dumami yan, nagpadala ng mga video, photo. Sangkaterba po. Mga naghahanda at lalong dumami yung tao eh. Yan. Baka lang mabitin tayo sa ating oras. Mamaya po, sa pangalawa, ay pupunta natin yung mga larawan na yan. Hindi ho tayo bumibitaw, ha? At patuloy pa rin po ang ating paghahanda sa napakalaking pagkilos na ito. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga devotional prayer na son, panata para po sa kapayapaan ng ating bansa. Ano pa bang binabanggit natin kanina? Yun. May mga larawan ka na ba? Eto. Sige. Kasi nga, napupuno na yung ating storage. Kailangan na nating ipakita. Ano tawag doon? I-upload, ha? Yeah. Para i-download.
Ayan, no? Mga paghahanda po ito ng ating mga kapatid sa iba't ibang lugar. Ito, Aklan na ito, ha? Oh, yan, oh. Sa tanan nga kasiman, wako sa Aklan. At ito, Jen, gabi-gabi ito, ha? Oo. Mga 2 linggo na yatang ginagawa ito, eh. Simula yun, nung nakalipas na nakaraang 2 linggo na, 2 Sabado. Oo. At yan, tuloy-tuloy pa, ha? Yan. Iba't ibang bayan po yan sa Aklan, ha? Iba't ibang lugar. Pati si Lolo, dahan-dahan, papunta natin ng Malacanang, ano? Ay, hindi naman. Malayo. Pag, ito, Baisa, Quezon City. Ayan, malapit lang dito yan. Malapit-lapit. Ito po ipinakikita namin sa inyo, yung tuloy-tuloy po na paghahanda. Sabi na, bakit ito? Ang dami naman ito. Ang dami. Sa bagong buhay. Oo, dito lang yan. Diyan sa may Rodriguez area, Rizal. Ang dami nito. Parang bububuhos ng tao, no? Oo. Kasi may mga lugar na malalaki, may maliliit na dako. Mga kapatid, saan pupunta nyo? Dyan lang po, sa Padre Paura. wala pa. Dyan po, sa Saganang Mamamayan. Stand by all units. Ito, hanggang sa Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur. Ang pinakikita po na sa iyo, ito yung paglabas. Hindi naman namin kasi pwede ipakita sa inyo habang sa loob. Hindi. At habang ano ang mga pinag-uusapan, siyempre. Zamboanga del Sur. Ayan. Katibayan lamang po yan na talagang tuloy-tuloy po ang pag-uusap at paghahanda. Ha? Ito naman, buog pa rin. Yan ay sa bahagi ng Zamboanga del Sur. Ito naman, malayo-layo ito, Cagayan West. Cagayan Valley. Ano ito? Ayan. Yan po yung ating mga kababayan. Ito saan to? Caloocan. Candon City dyan, no? Sa Ilocos Sur. Masarap ang pansit. Ang Kuya Eli Hebrew. Kuya Eli, kamusta po kayo? Mukhang handang-handa nyo ng mga taga-Candon, ha? Pansit Candon. Magdala na po kayo ng pansit pang luwas at sa lubugin Ito mo kayo. sa Qatar man dyan, no? Ayan. Sa Qatar. Northern Samar. Pati pala dyan, ano? Yun na sinasabi ko sa inyo. Davao del Sur. Yan, ito naman, Davao del Sur. Kilala kayo isa na yun, ha? Eastern Samar. Yan. Sige, tuloy-tuloy pa. Ito para, baka sabihin nyo kasi, lumalamig yata yung dalawa. Parang hindi na yata naghahanda. Hindi yan, tuloy-tuloy yan. MS del Pilar. Dito yan, sa may bandang Caloocan. Sasakay na yung isa, Andiyan nata si Ate Joan Bardon, saka si Ate Bardon. Pati sa Ormoc City. Ormoc City. Kamukha ni Richard Gomez yung isa nandun. Talaga naman. Wala ata sa Kongreso. Pati sa Palawan, yan. meron pa rin dyan. Iba't ibang lugar yan, ha? Quezon, province. Yan. Quezon province ito. Tiniheros. Saan ba yung Tiniheros? Malabon. Tiniheros, Malabon. Yan. Malapit lang dito, Metro Manila. Ayan. Yan po ilan pa lamang, ha? At bukas, panibagong batch na naman ng mga videos at pictures na ipakikita namin sa inyo. Sabi ni Kuya Javi, yun bang atin, doon niya postin na, wala pa? Meron po kami. Kasi malapit lang eh. Baka bukas po, ipakikita namin sa inyo dyan sa may parte ng Tandang Sora. Yun yung aming kinaroroonan dyan sa may Doña Faustina Housing. Takpo, ready na rin kami dyan. Nasaan eh? Dyan ba sa inyo? Naku nagpapalot na ba kinanganda? Magugulat ka dyan pagka pinakita ko yung galing sa amin. Ayaw ko ipakita kasi baka mapanik eh. Mas marami pa doon sa Bagong Buhay kanina? Parang ang nakita, parang nasa EDSA tayo So, standby lang po all units. Hindi po lumalamig ang ating paghahanda kasi tayo ay nakaantabay din naman kung itutuloy din naman nila yung impeachment process na. So, tandaan niyo po Kasi nga dyan, nakita ko nga na may ganung tendency. Kahit sinabi na ng presidente,
Iba pa rin yung ginagawa. Kaya, Oo. nako, yun nga po ang ating sinasabi. Gaya ng binanggit ng Pangulo, siya po ay no to impeachment. Ayaw po niya yan. Sinusuportahan natin ang kanyang naging pahayag. Sapagkat, again, ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan at siyempre po dapat ating unahin ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Yan tayo. Di ba? Pero, again, mukhang... sabi niya nga kayo ng Santol, hanggang Wednesday pa na, so, no? Ang mga pagdinig. Kasi sabay po yan both houses. Senado at saka sa Kamara de Representante. So hanggang Wednesday, pwede pa bang gawin nila yun, Nasdon? Halimbawa, Wednesday, nagkasundo sila. Lahat ng mga mababatas pumunta lahat sa Kamara de Representante. Kung gusto nilang gawin At meron biglang nag-motion. Walang sabi-sabi. Sabi mo nga, yung Viva Voce voting? Ganon. So, yun ang antabayan natin. Kasi kung hindi po mangyayari yan hanggang Miyerkules, edi uusad yan by next year na. Nason. So, tayo naman, handa lang. Ganun ba ibig sabihin nun? Mag-antay sila dyan. Yun. Mag-antay. Nakahanda pa rin tayo. Iba na kasi yung nakahanda, di ba? Yan. Iba yung nakaprepare Oo. Anytime. Kasi kung bibiglain nila tayo, Mas mabibigla sila. so bibigla sila sa mga hakbang na gagawin natin. Ang tagal na natin naghanda Yun na nga. Oo. Saya, kung gagawin na yan, handang-handa na tayo. Grabing paghahanda yan, diba? Pero again, huwag niyo pong kalilimutan, ha? Nako, kung tayo may handang-handa, higit po sa lahat yung ating panalangin na tayo po ay magkaroon po ng kapayapaan sa ating bansa. Importante yan. Kahit wala pong impeachment, siguro, yan hong ating mga panalangin at devotional prayers na yan, magiging bahagi na po ng panalangin ng bawat miyembro ng Iglesia ni Cristo, Nason, na manalangin po para sa kapayapaan ng ating bansa. Ayan. Ano pa? Bagong investigasyon ito, Vic, anong balita yan? At sa pagbabalik sesyon sa January, itutuloy pa rin ang Quadcom yung kanilang investigasyon at doon ay paharapin itong si Colonel Hector Grijaldo ng ating hepe ng Mandaluyong City Police na naging kontrobersyal dahil gusto siyang kwentahan itong mga mababatas dahil nung tumistigo ito sa Senado, nilaglag niya si Congressman Abante at si Congressman Dan Fernandez na sinasabi niya na pinansa lamang siya para mag-corroborate doon sa testimonya ni retired Colonel Royina Garma hinggil doon sa issue ng sinasabing nagkaroon umano ng reward system sa war on drugs ng Duterte administration, Nelson at Jen. So, dyan sa magbabagong taon sa kulungan ng Kongreso? Ang in-exempt lamang na ipagbabagong taon sa Kamara si General Wilkins. Aba, Oo. Dahil ikukulong siya after na ng holiday break by January at balik ng session saka siya in effect yung kanyang contempt order. so talagang Nag-isa lang. napikon sila kay Grijaldo talaga. Mukhang sinadyang. Biruin mo dyan, ikukulong ka doon. Oo. Tapos, naka-break. Ibig sabihin walang tao, mag-isa lang siya doon. Yun na nga. Kaya sila init na init kay Grijaldo. Nilaglag sila sa Senado Yun na nga. Ay, nako. Teka lang, Vic, bago ka magtapos, ano ang latest kung ang pag-uusapan ay impeachment ng dyan sa Kamara de Representante? Wala na pumirma. Wala pa yata pumirma dahil tinanong yung mga kabayan black. Pag may pumirma na, wala pa raw. Sabi. Oo. So, wala ring balita sa bukas hanggang Miyerkules. Miyerkules ang huling araw, di ba? Ng kanilang sesyon sa taong ito. Magigiramdam kami kung ipo-forward pa sa Rules Committee o ipa-forward sa tangkapan ni Speaker Romualdez dahil lapsunan sila bukas at saka Miyerkules na lahat. Ang pinag-aatupag nila dito, yung partial report ng Quadcom at saka ng House Committee on Good Government. Yung impeachment, wala pa silang sinasabi dahil hindi daw yun yung priority nila. Tinanong natin yung Makabayan Block kung may pumirma na, maliban daw doon sa Makabayan Block, wala nang ibang gustong pumirma yata. So parang lumamig na rin sila. Talagang baka gustong tanungin ikaw ang tatanungin natin ng mga mamabatas. Vic, kailan ka ba? Kailan ka ba lalabas? Walang gustong pumirma
nga eh. Yun. Di sige, antabay pa rin tayo. Pero yung ating paghahanda, tuloy-tuloy lang. Vic, ha? Baka kasi mamaya, isang araw mabigla rin tayo. Buhat nung inanunsyo ng sagat ng mamamayan, parang biglang parang mainit na nabuhusan ng tubig eh. Yun. Sige, Vic, thank you very much. Ayun. Sige. Yan po ang ating... yan po ang ating reporter na nakatutok dyan sa Kamara de Representante. Yun nga, Nason. Tama sabi sa'yo, mukhang lumamig bigla ang usapin tungkol sa impeachment. Baka sinunod na nila gusto ng Pangulo. Baka nga. Di ba? Pero, hindi ba lamang tayo naman, hindi tayo susundin ng mga yan, eh, no? Hindi. Ang gusto ng Pangulo, susundin mas ng mga yan. maganda nga. Kasi yun naman ang dapat, ha? Yeah.